Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Joshua Yosillos, may papakilala kong isang bayani na hindi gumamit ng anumang sandata o das, kundi isang papel at panulat sa kanyang talino, edukasyon at pagmamahal sa bayan. Kung sino siya, alamin natin. Si Dr. Jose Rizal ay isinilang noong ika-19 ng Hunyo, taong 1861. Isa siyang magaling na manunulat, doktor, at reformista na nagpaguyod ng edukasyon at kalayaan ng mga Pilipino. Sa pamamagitan ng kanyang mga nobela, inilantad niya ang mga pang-aapi ng mga Espanyol. Ipinaglaban niya ang pagbabago hanggang siya ay binitay noong ika-3 Disyembre taong 1876 bilang simbolo ng tunay na pagmamahal sa bayan. Muli, ako si Binibining Jade Samonte. Madalas nating sinasabi ang salitang bayani ay isang mandirigma o taong gumagamit ng sandata para makipaglaban. Pero si Rizal, hindi. Kakaibang ginawa ni Rizal para makipaglaban. Siya ay hindi gumamit ng sandata o anumang armas, kundi edukasyon. Ginamit niya ang kanyang talino, pagmamahal sa bayan. Ginamit ni Rizal ang kanyang kaalaman para gisingin ng mga Pilipino gamit ang kanyang nobela na El Filibusterismo at Noli Me Tangere. Ibinunyag niya dito ang katiwalian at kasamaan ng mga Espanyol. Dahil dito nagising ang mga diwa ng mga Pilipino para ipaglaban ang kanilang kalayaan. Si Dr. Jose Rizal patuloy pa rin nagbibigay inspirasyon sa ating lahat hanggang ngayon. Muli, ako nga pala si John Benedict Mena, nagbabalita. Si Dr. Jose Rizal ay isang bayani dahil sa kanyang pagmamahal sa bayan at tapang sa paglaban sa katotohanan. Hindi siya natakot sa mga nang-aakit, kahit alam niyang may banta sa kanyang buhay. Ipinakita niya na ang isang tunay na bayani ay handang magsakripisyo para sa bayan. Ang mga iniwang aral sa atin ni Rizal ay pagiging matatag, matalino, at makabayan. Ako po si Gemaline Pico, nag-uulat. Ako nga pala, si Francesca Diaclao. At nandito tayo ngayon sa Puerto de Santiago, kung saan ikinulong noon ang ating bayani. Ito ay isang matandang kuta na ngayon ay kilala bilang Fort Santiago. Sa kabila ng malamig na bakal at madilim na selda, patuloy siyang nagsulat tungkol sa kanyang huling obra, ang Mi Ultimo Adios. Ito ay patungkol sa pag-ibig, pag-asa at sakripisyo para sa Pilipinas. Siya si Rizal, ang bayaning sinakripisyo ang buhay. Dito nga. Yan, zoom mo. Nice one. Siya si Rizal, ang bayaning sinakripisyo ang buhay. Hindi niya hinayaan na abusuhin at tapihin ang ating bayan. Yan ang pag-ibig na pinakita ni Rizal na ang bunga ay kalayaan. Kaya lagi natin tatandaan na hindi lahat ng bayani ay nagsusuot ng kapa. Ayun lang.